Aling Mirna, ano po ang inyong reklamo? Ang reklamo ko po, si Rachel, binababarangay po nila ang aking anak sa kabila na pinagagamot namin ang kanyang son-in-law na si Fernando Yala ng tuloy-tuloy. Simula August 6, hindi kami tumigil na siya ipagamot hanggang sa mai-transfer ko sila sa orthopedic hospital. Kailan nangyari po ang aksidente? Noong August 6 po. Ang first check-up, August 11 po, 2024. So maayos pa po ang relasyon namin. Yung August 28 po, dun po sila nag-start na pinabarangay nila ang aking anak. Kahit sa August 28, magkakasama po kami sa orthopedic. Nangyari po ay nagmamaneho ng auto si Ayana, ang iyong anak. Opo. Medyo sabi niyo nga ho ay balisa dahil ang kanyang asawa ay may cancer. Opo. Parking attendant si Fernando Opo. na manugang ni Aling Rachel. Opo. Na aksidente. Kayo'y pumunta sa pulis, tama? Opo, dinala po. Ano ang inyong pinagkasunduan sa pulis? So napagkasunduan po doon sa police station. Ang sabi ni Police Victorio, ang demand ni Rachel is 700 per day plus paggamot. Pinili nila na ipagamot na lang. Si Rachel Velasco at si Ayana, sila yung gumawa ng kasunduan. So hindi totoo na hindi sinisipot ni Ayana yung mga pagpapatawag sa kanya? Kasi may nabasa ako na ikaw daw ang humaharap, Opo. hindi ang iyong anak. Opo. So doon sa pagkakataon na yun, hinarap ni Ayana si Aling Rachel. Nag-meet po sila po yung gumawa, sila po ang nagpirmahan. At ang kanilang pinirmahan ay ano ang inyong responsibilidad? Kasi after ng police station, ang anak ko ay bumalik na sa PGH dahil ang kanyang pong asawa ay kailangang operahan sa August 8. So simula ng August 7 onward, hanggang September 14, ako nang umaharap sapagkat ang katwiran ng anak ko, Ma, kung may mangyayari sa asawa ko, hindi ko kakayanin. Sabi niya, kaya kailangan kong every step of the way. Andun ako. Kumusta ang lagay po ng kanyang asawa ngayon? So yung asawa niya po, yung natanggalan na po ng tumor, nag-lost memory po. Kailangan siyang buhatin para makatayo. So yun ang kalagayan ngayon. Samantala, kayo ho ang humaharap kina Opo. Aling Rachel Opo. dito sa problema na may kinalaman kay Ayana at kay Fernando. Opo. So mga magkano na po ang inyong nagagastos para kay Fernando? 50,000 po. So hindi niyo hinihiwalayan si Fernando sa kanyang pagpapagamot? Opo, hindi po. Okay, hanggang kailan po? So, hanggang September 14, yun po yung huling-huli namin na kami po ay magkakasama Okay. po sa orthopedic. Pero ito'y nahinto after September 14 dahil... Kasi sabi nung Doktora Magallanes, sabi niya, bumalik na lang kayo dito kung meron na kayong pera para sa bakal. dahil ang rekomendasyon Ay, sa orthopedic ay lagyan ng bakal. Opo. Bakit hindi napalagyan ho ng bakal? Kasi po, dahil sa laki ng operation sa ulo, ang laki ng nautang namin, so nabaon na kami sa utang. So, hindi namin alam kung saan pa kami lalapit para makapag-raise nga ng 125,000. So, yun ang reason kung bakit siguro nagagalit lagi sa akin si Rachel. So, for the meantime na wala pang bakal, tumawag ako ng September 21 sa kanila na sabi ko, papadala ako ng calcium muna ng vitamin Padala kang 200 sa akin para lakarin ko mga barangay. para sa proteksyon ng buto. Pero tinanggan nga ni Rachel kasi sabi niya, hindi po pwede. Dahil baka kung baka makasama yan sa buto. Sabi ko, hindi, reseta yun. Nagaling kay Dr. May. 125,000 ang inyong Opo. nire-raise. Doon sa 50,000 na ibigay niyo po sa pagpapagamot kay Fernando, saan niyo po nalilikom yung halagang yon? Call center agent po ang aking anak. So, may Si pera. Ayana. Opo. So kasalukuyan, walang trabaho si Ayana. Opo. Okay. Dahil po siya po yung talagang nangangalaga sa kanyang asawa. Okay. So nabubuhay sila sa mga kapatid ng kanyang asawa na siya nagpo-provide sa kanila. Ano ngayon ang inyong reklamo laban kay Aling Rachel? Yun sana, tigilan niya yung yung pagpapabarangay sa anak ko. Sabi ko, ako na lang ate. Sabi niya, hindi ikaw ang kailangan namin yung anak mo. Paano siya pupunta sa pagpapabarangay? Katulad yung September 26, binigyan siya ng sulat ng Barangay Imelda na iko-contempt of court siya. At nakalagay doon, hindi pwede sumipot
yung hindi respondent, so ako yon. Priority ng anak ko dahil nung September 26, nakakuha po sila ng schedule para ma-chemo yung kanyang asawa. So, yun ang priority niya. Kaya hindi siya nakarating sa barangay. Ano ang kanilang ipinababarangay kung kayo'y patuloy na ipinagagamot naman si Fernando? Kasi naghahabol sila nung cash allowances. Tama lang. Bigyan mo yung mga allowance ang manugang ko. Nung sa police station, ang demand ni Rachel is 700 per day. Pero dun sa barangay Imelda, nung kinausap si Fernando na magkano bang iyong arawan? 1,000 per day. Hindi naman mamaramot ang anak ko. Wala lang talagang trabaho. Kahit wala sa amicable settlement yung cash, magbibigay kami. Pero sa ngayon, kung pwede, sundin na lang muna kung ano sa amicable settlement ng paggamot. Kasi yung 125,000 na hindi ko alam kung saan kukunin. Tapos yung cash allowances, yun yung ikinagagalit niya, yung pang-araw-araw na dapat sa pang-ilangan nila sa bahay, pagkain, ganun. Kasi kung hindi daw na-aksidente ng anak ko yung paa, dapat nakakapagtrabaho yung Fernando Yala. So, ang inyong posisyon ay sundin lamang yung inyong agreement na ipagagamot nyo hanggang gumaling Opo. si Fernando. Opo. So, yung paglapit nila sa barangay, ito yung pangungulekta nila sa danyos na pakiramdam nila deserve ni Fernando. Opo. Nakikinig ngayon sa Aling Rachel sa ating pag-uusap. Opo. Ano ang nais mong sabihin sa kanya? Rachel, hindi ko naman gusto makipag-away sa iyo. Yung September 14, sabi mo, huwag na tayo mag-away, magtulungan tayo. Pero yung September 21, tumawag ako sa iyo, andyan yung pagbabanta mo, sabi mo, napapagod ka na kasi, naintindihan ko. Pero sabi niya, pag binitawan ko to si Fernando, hindi ko alam kung anong pwedeng gawin ng mga kapatid niya. Madali lang hanapin ang iyong address. Kaya yung tumatawag ka, hindi ako sumasagot. Nag-iisip ako kung paano marisolba yung problema ito between Fernando Yala at anak ko. Ako ang nai-stress, ako ang nag-handle lahat. Dahil naunawaan ko ang priority ng anak ko. At kahit ayaw nyo nasabihin na hindi ako dapat sa barangay, nag-apir ako dahil gusto kong marinig nyo ang tinig ng anak ko. Aling Mirna, maya ay tayo makikipag-usap kay Kuya Alan at Pia. Opo. Maraming salamat po sa inyong tiwala. Maraming salamat po, Tito Boy. Aling Rachel, kanina po, narinig niyo ang salaysay ni Aling Mirna. Ano po ang nais niyong sabihin? Ano po ang inyong reaksyon? Gusto ko po sana, Tito, ipagamot niyo po yung manugang ko para makatrabaho po siya, para may mapakain sa mga pamilya niya po. Tapos ako po, gusto ko na po magtrabaho sa dating trabaho ko po. Yung usapan namin sa pulis, ospital, ano niya, sasagutin po. Okay na sana po yun, tuloy-tuloy. Na yun, alam niyo, yung araw na pong check-up, tinatawagan ko po siya para magpa-check po yung manugang ko. Hindi po sumasagot po sa cellphone, pati ang anak niya po. Pinaantay ko po siya. Kailan po? October 14? 14 po, check-up niya po. Okay. Yung paa niya po, basag-basag na po. Gusto niya po tanggalin. Sabi ko, wag mong tanggalin at dadaling ko sa ospital. Maghahanap pa akong paraan para patanggal natin yan. Para makatrabaho ka. Inaano ko po yung apo ko. Ang kanyang dinidede yung kiniling bigas. Minsan, naiinis sa mga kapatid niya, puro walang pera. Yung sinasabi niya tuloy-tuloy gamot, hanggang na nasa ospital kami para magpacheck po si Fernando Yala. Gusto ko sana magkasundo kami ni inakatras ng manugang ko. Magbabayad na lang sa amin, ako na lang po magpapagamit sa manugang ko. Para hindi po mamastobo mga trabaho nila, pati ang anak niya. Saka hindi namin po problema yung problema nila sa kanila. Labas na kami po, Tito. Gumagawa naman kami po ng paraan. Di ako galit sa kanya, Tito. Gusto ko harapin ko sa magkipag-usap na maayos sa amin. Dapat sundin yung sinasabi niyang sa barangay, paggamit sa diretso-diretso yung manugang ko. Kaso hindi po eh. Nanay Rachel, uli daw ho kayong nagkita ay September 14 noong panahon na sinabing kailangan lagyan ng bakal ang paa ni Fernando. Pero ito daw po'y magkakahalaga ng 125,000 na hindi pa nila 127 kaya, po yun. 127,000 dahil ay
may sakit nga daw po ng cancer yung asawa ni Ayana. Kayo daw ho ba'y nanghihingi ng danyos na 1,000 isang araw, Aling Rachel? Nag-usap na kami po ni Fernando, gawin mo na lang 700 para may pagkain kayo. Pero doon daw sa pulis, ang inyong pinirmahan ay wala naman daw pong daily na bayad. Pero hinahabol niyo po ito ngayon. Opo, kasi akala ko po, Tito, makakatrabaho agad yung maluga ko. Hindi man pa pala po, matagal pala yan, Tito. Kaya humingi ako ng panggastos sa mag-asawa. Saka yung apo ko. Anong kalagayan po ni Fernando ngayon, Nanay Rachel? Nasa bahay, nagbubukmok, nag-iisip ko anong gagawin niya. Sabi naman nila, Aling Mirna, tinatanggap naman daw na responsibilidad nila. Yun nga lang, wala silang pera din daw ngayon. Kaso Tito, dapat kung walang pera, dapat pag tinawagan ko, kailangan check up ng malugang ko, sumagot po sila para makagawa kong paraan. Kung sakali may bibigay ng doktor ng reseta, ako na pong balak. Pas pag may pera, Ibalik na lang ibalik sa'yo. na lang po yung mga gastos namin. Anong nais niyo hong sabihin kay Aling Mirna? Magkipag-usap na lang sa akin maayos, Tito, para hindi na abot sa dimandaan. Kasi gusto na po yung mga kapatid niya, magdidemanda kami. Sabi ko sa mga kapatid niya, wag na. Haharap tayo kay Kuya Alan at Pia at pag-uusapan natin ito. Nanay Rachel, maraming salamat po sa Maraming salamat po, Tito. tiwala dito sa Kaitanen Ako. Opo, salamat po.